It's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man. I'm ready for that. Okay, di Madalas sinasabi po ng mga miyembro nitong Quadcom Committee na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon nga kay dating Pangulong Digong, nakausap nga po ni Atty. Salvador Panilo, hindi pa naman ito nakatanggap ng invitation. Samantala kung siya umano ay imbitahan at papadalhan po ng isang invitation letter upang ipapatawag sa House of Representatives kaugnay po sa issue ng extrajudicial killing, handa umanong humarap ang dating presidente. At kahit pa sa Senado, kahit Senator Bato ay nakasigurado na kapag magsimula na umano ang kanilang investigation sa Senado patungkol sa umano'y allegation ng reward money dito po sa extrajudicial killing ng mga pinupukol sa dating Pangulong Digong, ay handa din umano itong humarap. Ngunit ang ilang kongresista na miyembro po ng Quadcom ay mukhang kabado at nagbabala na nga po itong si Bini Abante na hindi daw po siya dapat mumurahin ng dating presidente. Ano naman kaya ang magiging reaksyon nitong si Garma na halata naman na nagsisinungaling? Ano din kaya ang magiging itsura po nitong si Mabilog, nitong si Kerwin Espinosa at ilan pa po sa mga kanilang ginamit para magsinungaling sa Quadcom kapag makaharap na po nila itong dating presidente na matapang at solid po kapag magsalita? Matatakot kaya nila si PRRD? Masisinda kaya ng mga mayayabang na mga kongresista ngayon, mga grandstanding sa House of Representatives, ang dating presidente kapag sila ang nagkaharap? Anyway, pakinggan po natin ang interview ni Atty. Salvador Panilo kay dating Pangulong Duterte. ang dating Pangulong Rodrigo Roman Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid do ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, kumusta dating kayo Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime po. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you receive the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what is life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito at from time to time this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. So, obvious na mga kababayan po natin na kapag nagsasalita talaga itong si PRRD ay kabisado niya na yung takbo ng pamumulitika. Kaya hindi na po siya nasasaktan kung siya po ay iniwanan ng mga dati niyang kaalyado, dating taga-suporta na ngayon ay bumaliktad at bumabatikos na po sa kanya. No, hindi naman natin sabihin na wala po silang utang na loob
Kasi yung mga politiko na yan, yun na talaga yung kanilang gawain. Kung sino yung administrasyon at makikinabang po sila, particularly po, kagaya ngayon, mas matindi po yung bigaya, no? Malaki po yung allowances sa mga generous po yung binibigay sa kanila, basta't babanatan po nila itong si PRRD. So, hindi na po nanibago itong si PRRD. Kumbaga, normal na lang po sa kanya yung mga ganitong klaseng ginagawa ng mga dating kaalyado. Pero syempre, no, may mga kaibigan at kaalyado talaga si PRRD na solid talaga na kahit anong mangyari, no, ay hindi nila iniiwanan itong si PRRD. At sa mga nabasa ko mga kababayan, ganito po ang ugali ni PRRD na kahit anong mangyari ang kaalyado niya, kung hindi siya tatalikuran, kung hindi siya tatraidorin, ay hindi po magtatalikod at magtatraidor po itong si PRRD. And nakita po natin yan, hindi lang po actually kay PRRD, pati po sa kanyang mga anak na talagang iba po yung kanilang pakikisama at pag-uugali. Na sila po yung madalas na tinatalikuran at tinatraidor. Lalo na nakita natin ngayon yan kay Vice President Sara. So sa pamumulitika, tayo naman ay hindi na po tayo naninibago sa mga ganitong galawan ng mga politikong manggagamit. Pero ang nakita po natin, nakakaiba, no, at unique na personalidad ng mga politiko ay itong mga Duterte, mga kabayan. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayong Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako ano gusto naman nyo itanong. sa kagaya ito ni Rowena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madali sabi, Ito Mr. na. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Ayan na po ha, walang gagong pulis na papasok sa ganyan.
So, obvious po mga kababayan po natin na itong mga paratang nila dito po sa reward, no, sa mga nagurgor na mga umano'y biktima ng extrajudicial killing ay mga gawa-gawa at script at kasinungalingan lamang, no, na pinabasa po dito kay Colonel Garma. Yan, galing na po yan kay PRRD na walang pulis na pumapasok sa ganyan. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, o tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga, we have to do more follow-ups. O sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mga 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa iba, pupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yun mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5 yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya yan lang, sabi ko, sige, hapon kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. So, alam nyo dito mga kababayan po natin, hindi nila kayang lukuhin po, itong si PRRD at hindi nila kayang harapin po ito, at sasagutan lang, lalong-lalo na po pagdating sa mga procedural sa paggawa ng operasyon ng kapulisan. Yung sinasabi nilang may reward, yung sinasabi nilang talagang inutusan lang na ito ay kalaban sa politika, ito ay isama mo sa listahan. Yan po ay pawang gawa-gawa lamang at kasinungalingan. Dahil unang-una po, hindi po si PRRD ang naglalagay sa mga listahan. Kundi yan po ay
proactive report mula sa barangay, mayor, papunta sa pulis, tapos dumadaan po sa verification sa pamamagitan po ng community intelligence. Isa-isa po yan. Kaya malabo yung sinasabi nila na dahil kalaban sa politika, dahil hindi sumusuporta, kagaya ng claim ni Jid Mabilog, yan po ay obvious na talagang gumagawa lamang ng kwento. Dahil si PRRD mismo ay hindi po siya gumagawa ng mga listahan, kundi siya ay bumabasa lamang, siya ay nagtitingin lamang kung sino-sino po yung mga malalaking politiko, sino yung mga opisyal ng pulis nakasabwat po sa narco-list, narco-politics, di ba mga kababayan po natin. Kaya totoo yung sinasabi natin na kabado po sila dyan kapag makaharap nila si PRRD. Dahil sampal po, no? Hindi nila kaya yung talino at galing ni PRRD pagdating po sa mga investigation na ito. Maraming beses na pinatawag si PRRD sa Senado o sa Kongreso. At sanay na po ito sa mga ganitong klaseng allegation, no? At sanay na rin ito sumagot, no, sa mga ganitong klaseng allegation. Kaya hindi nila kayang bigyan ng kung ano-ano pa mga allegation para masira si PRRD, no? Siguro yung ordinaryong tao, mapaniwala nila. Siguro yung kapwa nilang mga uto-uto na mga politiko, mapapaniwala nila. Kasama po yung kanilang supporters. Pero yung mga Duterte supporters, no, si PRRD, nako po, hindi nila kayang paratangan ng mga ganito. Hanggang paratang na lang sila. Pero kung may legal po sila na basihan, dapat kinasuhan na nila yan. Pero wala silang maikaso. Ganon din kay Vice President Sara, wala silang maikaso. Kaya hanggang allegation na lang sila at chismis, no, mga kababayan natin, sa kanilang quadcom na walang kakwenta-kwenta. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Tama po yan, diba? Maski sa Maynila ako Tama po yung sinasabi ni PRRD. Paulit-ulit niya sinasabi niyan na kung mapunta sa ang kalagayan nyo sa hindi maganda, no, na wala kayong pagpipilian, kundi unahan nyo na po yung mga kriminal at mga durugista. Unahan nyo na kaysa pulis yung mamatay. Yun. lecture noon o dito. Baski saan, gano'n talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng iyong digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na wala kayo sa Panguluhan, ano ho bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then
we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras ng O, sagutin ko sila lahat. So ayan po mga kababayan po natin, hindi ako atras dyan, harapin ko silang lahat. Kasi ayon po kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, wala pa naman siyang natanggap na invitation na siya po ay pinapatawag sa House of Representatives. So ibig sabihin, itong mga nasa House of Representatives na kasama po sa Quadcom Committee or sa Quad Committee, mga sinungaling pala. Madalas sila sinasabi kapag tinatanong po sila ng media na nakapagbigay na po sila ng invitation kay dating Pangulong Digong. Pero wala pa pala. So inaantay ni dating Pangulong Digong na makatanggap ng invitation at kusa po itong haharap. Dahil sabi niya nga, siya ay ordinaryong tao na lang, hindi na po siya presidente. Kaya kung ano po yung kanilang inquiry, katanungan sa kanya, ay handa po siyang humarap at hindi po niya ito aatrasan. So, napaka-excited po yung event na ito, ano? Ngayon pa lang, may sinasabi na po si Abante, no? Na ang sabi ni Abante, wag daw po sana magmura itong si PRRD. So, ngayon pa lang mukhang kinakabahan na po sila, no, mga kababayan po natin. At bakit takot sila na mumurahin ni PRRD? Hindi kung murahin sila, hindi murahin din po nila. Magmurahan na lang. Diba? Bakit sila matatakot? Yan na po yung pag-uugali ng ating dating presidente. Anong gusto nila baguhin yung pag-uugali? Dahil kahit hindi presidente o presidente sa Tatay Digong, kapag galit, nagmumura ito. Kahit sino po yung kanyang kaharap. So, ibig sabihin, kahit sila, yung mga kaharap ni PRRD, yan sa Quadcom na yan, kung magalit si PRRD, no? Wala siyang pakialam, mumurahin at mumurahin niya ng putang ina yung mga ito. Kaya, abangan natin yan. So, mga kababayan po natin, at titingnan natin kung hindi titiklop, no, itong mga nasa Quadcom na ito. At titingnan natin kung paano nila tratuhin ang dating presidente na kanilang hinangaan, kanilang kinabiliban at gusto pa kanilang mag-extend ang kanyang termino noon. Dahil sa galing at husay po nito na presidente po natin. At hindi po natin nakita yan kay Bongbong Marcos ngayon na isang pabaya at tamad at pa-travel at mahilig sa paparte-parte. Kaya hindi nila pwedeng ikumpara, no? At sabihin na magaling itong si Marcos Jr. kumpara kay PRRD, no? So, para wala pa pong makatalo kay PRRD kahit yung mga naunang presidente ng sagaling at husay sa pamumuno nito sa ating bansa. Yun lang po yung ating update. Maraming salamat at huwag nyo kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Thank you and God bless, mga kababayan.